Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi TV. Yes! Pero gusto ko lang pong reactan itong nangyayari dito sa West Philippine Sea. Matagal na rin naman nating sinusubaybayan itong nangyayari dyan sa karagatan, ano? At alam naman natin na propaganda, nagpapalabas lagi ng propaganda itong China na di umano sa kanila raw yung teritoryong yan. At syempre bilang Pilipino, hindi naman tayo papayag na angkinin, no? Wala man silang pruweba na sa kanila yan, at tayo ay mas mayroong pruweba, no, na atin yang Ayungin Shoal, no, yung karagatan diyan malapit sa ating bansa. Okay? At kamakailan itong nangyari noong June 17, no? Na ako kung noong pinanonood ko tong June 17 incident na to, talagang nagpupuyos ang aking damdamin, ano? Hindi ko matiis na hindi ko reactan ito, mga kababayan. Medyo busy nga lang tayo kaya hindi ngayon ko lang nailabas itong ating vlog na ito, no? At dagdag pa dyan yung paraan ng gobyerno natin, ano? Medyo pipitikin lang natin ng konti itong gobyerno natin, ano? Yung mga namamahala diyan sa ating communication, ano? Sa paraan nila ng pagpapahayag ng mga nangyari diyan sa West Philippine Sea, no? Sa ating teritoryo noong June 17. Una-una, pinadala natin yung ating mga Navy, no? Ano na yan, militar na yan mga pinadala natin, ano? Sila na yung nag-conduct ng tinatawag nating resupply mission para doon sa BRP Sierra Madre, magbigay ng ayuda doon sa BRP Sierra Madre. Sila na nanguna or sila na ang nagdala. And unfortunately, mayroong mga rubber boats or may mga naka-rubber boat sila, no? Unfortunately, itong mga Chinese hinabol sila, hinarangan, no? Binundol, ano? No? At rammed over our Navy personnel. Okay? Navy na yan, mga kababayan. Navy na yan. Ganyang kalakas ang loob ng mga Chinese na yan. Okay? Chinese Coast Guard, I believe, ang mga, biruin mo, no? Ang katapat lang ng Navy natin, Chinese Coast Guard. Okay? Matindi. Okay? Matindi itong mga Chinese na to. No? At ang feeling ko, okay, gusto ipahiya ng Chinese ng mga Chinese na ito ang mga Navy personnel. Okay, alam siguro nilang bumasa kung ito ba mga Coast Guard lang to o Navy. Siguro nakita nila mga ano kayo, di mas lalong mas malakas ang loob nila, no? At mas maganda ito na maipahiya natin sa buong mundo. Okay? Bakit? Anong ginawa nila? Naglabas ng mga palakol, ng mga patalim, ng mga kung ano-anong mga sharp objects, no? Na ang intensyon malinaw, provoking, no? Na gumante ang Pilipinas. Kumbaga sa away kalye, sige nga, lumabang kayo. Lumayas kayo dito sa aming teritoryo, no? Kung ayaw nyo masaktan. Parang ganun Naglabas na ng kutsilyo, ng mga sharp objects na, hindi kayo alis? Okay? Laban tayo. At ano yung pinagmamalaki ninyong Amerika? Nasaan yung mga restback ninyong Amerikano? Nasaan? Ha? Sabay labas ng ng mga sharp objects, mga patalim. Kumbaga sabihin na natin, nakakalalaki, no? Gustuhin mo mang gumante. Okay? Kaya lang ang utos sa kanila, ang utos ng rules of engagement kasi natin dyan, mga kababayan, hindi sa atin manggagaling yung unang putok, no? Hindi tayo gaganti, hindi tayo mangunguna sa
pag yung unang fire, ano, yung unang putok, no? Baga, ibig sabihin natin, in short, we shall practice self-restraint as much as possible. Hindi sa atin manggagaling yung unang opensiba. Ayan, yung unang opensiba. Yung unang move for the offensive sa pag-opensa sa kalaban, no? Ngayon, pag tayo ay nasa talagang ano na, kaya nga sabi ko nga rito, di ba armed attack yan? Hindi ba nagpo-fall sa armed attack? Pero unfortunately, sabi ni Secretary Anyo, hindi pa raw yan armed attack, hindi pa raw nagpo-fall under armed attack. Kasi wala namang mass attack na talagang binobomba na tayo, binabaril na tayo, no? So hindi pa raw yan armed attack. Ay nako, para yata tayong lugi dun sa MDT, dun sa Mutual Defense Treaty, Pero wala na tayong magagawa, na ganun talaga ang kalakaran diyan. So kung napagkasunduan naman na ganun na hindi pa armed attack yan, so be it, So ang ikinasasama lang ng loob ng mga Pilipino, karamihang Pilipino, outrage ng mga Pilipino. Okay? Mga Navy na nga yung pinadala natin dyan, medyo napahiya na nga tayo, pinahiya tayo ng mga inchik na ito, yung mga Chinese na to, elite of the elite, pinadala natin, ganyan ang gagawin sa atin, naputulan pa ng daliri itong isa, although hindi naman sa enkwentro na putulan ng daliri dahil sa, naputol siya dahil doon sa sharp portion kasi nag-ram over doon sa mga rubber boats natin tinamaan yung daliri niya. Okay? But just the same, may nasaktan, elite of the elite ng armed forces, yung pinakamagagaling napadala natin diyan, medyo napahiya yata tayo ng mga Chinese na ito. Okay? Tapos, yung way of communicating pa the incident, medyo nagkaroon kayo ng problema dyan, mga boy, mga sir. Okay? Bakit? Unang balita, misunderstanding and accident. Sabi ko, napailing ako. Pambihirang patis yan, kako. Bakit nyo sinasabing accident, misunderstanding? Hindi ko matanggap na misunderstanding yun. Manapa yung misunderstanding medyo mapapag-umanhinan ko pa Pero yung ano tawag doon, yung accident, hindi aksidente yun, mga kababayan. Halatang-halata naman doon sa video. Okay? Meron ba namang accident uy, sorry binubutas namin yung yung inyong rubber boat, sorry na nabigla kami, hinahabol namin kayo. Nakita niyo ba yung video na side by side, meron dito sa kanan kaliwa parang action film na hinahabol tayo. Nako, aksidente, pasensya na, hinahabol. Meron bang ganun? Sadya yun, mga kababayan, di accident yun. Okay? Misunderstanding, medyo may element pa ng misunderstanding, pero palagay ko hindi rin misunderstanding. Pero granting, na without accepting, sige, misunderstanding. Pero yung accident, hindi accident yun, mga kababayan, mga sir, mga bossing. Hindi po accident yun. You are trying to downplay the incident or the situation. Huwag naman nating dagdagan pa yung sakit na nararamdaman ng mga Pilipino habang pinanonood yung video na yun. Okay? Elite of the elite na nga yung pinadala natin. Medyo napahiya na nga tayo. Naagrabyado na tayo. Nagtimpi na nga tayo. Nag-practice na tayo ng self-restraint. Tapos, sasabihin nyo pa, accident yun. Dinownplay nyo pa yung messaging ng pagbabalita ng insidente. Okay? Mawalang galang na po. Dating Chief Justice Lucas Bersamin. Medyo layo-layo na po tayo dun sa mikropono, alam ko po, ginagalang ko po kayo bilang Chief Justice. Pero, sa puntong ito ng pagbabalita, medyo
wag na po kayo sigurong mag-participate, no? Siguro mag-assign ng gobyerno ng isang spokesperson na magsasalita na consistent, okay? Kasi lumalabas iba-iba yung noong una accident. Tapos ngayon nire-revise ninyo. Kundi pa nagsalita si Secretary Gibo Teodoro na no, it was not an accident, it was a deliberate action by China. Hindi makikure yung issue na yan, ano? Yung way of communication, ano? So hindi maganda 'yon. Okay? You will just add insult to injury. Lalo lang magwawala ang Pilipino, no? Ang mga Pilipino kapag ganyan ng paraan ng pagko-communicate natin. Obviously, there was a coordination problem. Okay? Iba-iba yung nagsalita, no? Walang unified message, no? Message na itatawid ninyo sa taong bayan. Okay? Mabuti pa nga ito. Siguro yung China, siguro kukuya-kuya ako doon, pinagtatawanan tayo. Okay? Clearly, nandito ang nasa China ang advantage. Nakikita ko, no? Pagdating sa communication or communicating the incident sa kanilang mamamayan or sa mundo, ano? Mabuti pa yung China. Hindi natin sinasabi, hindi natin kinakampihan ng China. Pero in this situation, medyo mayroong advantage ang China sa messaging. Ano? Bakit? Yung China united sa there is consistency and unity sa paglalabas ng kanilang mensahe ng incident. Right? Kahit ba, yun kasinungalingan na yung pinalalabas nila, ha? No? Lies na, not kasinungalingan na yung hindi totoo yung sinasabi nila at pinalalabas nilang mensahe. United yun. Tayo naman, katotohanan, nasa atin yung katotohanan, tapos watak-watak yung message na pinalalabas natin. Dina-downplay pa natin, mga kababayan. Okay? Sinasabi pa natin hindi armed attack. Ano yung mga nilalabas nilang mga matatalim na mga objects? Hindi ba armed attack yun? Bagamat, sabi sa MDT, hindi pa armed attack yun. Pero ako, personally, I consider that already an armed attack. Okay? Kaya lang, sabi ng MDT, hindi pa armed attack yun. Wag naman nating i-downplay, wag naman nating sabihin, aksidente lang yun, mga kababayan. Okay? Na nire-reduce natin to something na buti na lang merong tinatawag nating damage control. Nagsalita si Secretary Gibo Teodoro na it was a deliberate action by China. Hindi accident yun, deliberate yung sadya yun. Okay? Okay? So, yan lang mga kababayan, medyo naglabas lang ako ng sama ng loob dito sa mga clearly there was a breakdown in the communication process. Okay? Huwag nyo sabihing pinalulusutan nyo pa. Lumulusot pa si mawalang galang na Chief Justice, dating Chief Justice Lucas Bersamin. Medyo lumulusot ka pa. Okay? At please stay away from the microphone. Let others do the job. No? Hindi, alam niyo po ang mga Chief Justice, hindi masyado nagpapa-interview yan. Pagka merong merong celebrated case na malaki or yung merong malaki ang issue or nakakabit doon sa kaso na nire-resolve nila, hindi sila masyado nagpapa-interview. Just wait for our decision. Ilalabas namin yan, pero hindi sila nagpapa-interview sa media. Kaya si dating Chief Justice Lucas Bersamin hindi masyado sanay sa media pagiging spokesperson. Let the experts do that. Magaling spokesperson. Okay? At ako hanga naman ako dito kay Commodore J. Tariela, no? He's doing the balancing act well.
Okay? Siyempre, bilang spokesperson, may pinoprotektahan ka rin. Ano? Meron kang hindi dapat sabihin, meron kang dapat sabihin. O ito dapat sabihin mo, ito hindi mo dapat sabihin. So, nagbabalancing act siya. Okay? And I admire him for doing that. Although meron siyang sinabi, naniniwala rin siya initially na aksidente yon at misunderstanding. No? Pero sabi niya, it was a learning experience. Okay? So sa susunod sana mga kababayan na mga nandyan sa gobyerno, no? Yung coordination natin, yung communication natin, pinagtatawanan siguro tayo ng China, watak-watak kayo dyan, kami, kahit kasinungalingan ng aming sinasabi, united naman kami, kayo, kamusta naman kayo? Di ba? Baguhin natin, lugi na nga tayo dyan sa sa pakikipaglaban, ano? Binubuli na nga tayo, pinapahiya na nga tayo, tapos ganyan pa ang magiging way of communication natin. Okay? So yan po lang ba mga kababayan ang ating masasabi tungkol dyan. Abangan po natin ang mga susunod pang mga development tungkol dito sa West Philippine Sea. Tingnan natin yung susunod na resupply mission o ano pa po ang mga susunod na mangyayari dyan. Huwag naman sanang may masaktan at worst is magbuwis ng buhay itong ating mga sino man ang padadala natin, Coast Guard or Navy. Patuloy po ninyong tutukan at suportahan ang ating YouTube channel, Talking Toshi TV, at Facebook page, Talking Toshi TV. Maraming salamat po mga kababayan. Ingatan nawa tayo ng Panginoon sa ating mga paggawa.